5 oras ang kailangan tahakin mula sa lupa hanggang sa karagatan upang marating ang tila isang tagong paraiso, ang gintong isla ng Humalig. Hindi madali ang paglalakbay, ngunit bawat hampas ng alon at bawat saglit ng paghihintay ay sulit kapalit ang ganda at kapayapaang hatid ng islang tila inukit mula sa panaginip. Tara na sa Humalig, ang islang kung saan tila dinala ng kalikasan ang puso ng bawat isla sa Pilipinas. Mag-aalisin ko ng umaga nang makarating kami sa Port ng Real dito sa bayan ng Quezon. Dito ang sakayan ng mga bangka at roro papunta sa Polillo Islands at Humalig. 500 pesos lang ang biyahe sa bangka mula Real hanggang Humalig at aabot ng 5 oras. Dito tayo ngayon sa Real, Quezon para pumunta doon sa Humalig. So yung mga sasakyan nating bangka ito. Dapat rito ay mas maaga ka upang makapili ng magandang pwesto sa bangka na may sakay na higit 100 katao. Sa pag-uumpisa ng aming biyahe ay tila banayad pa ang alon hanggang sa na tayo por. Sa aming pagdating sa isla ng Humalig ay sinalubong agad kami ng malinis na daungan na halos makita mo na ang malalim na dagat. Kaya agad-agad kami bumaba upang masaksihan ang ganda ng Humalig. Dito tayo ngayon sa Humalig, Quezon. Pagkatapos ng 5 hours na biyahe. Grabe, intense yung biyahe sa bangka. Pero sabi nila normal pa daw yun. Pagkatapos namin makita ang ganda ng kanilang daungan, ay agad-agad naman kaming sinamahan ng mga lokal patungo sa aming tutuluyan dito sa isla. There's a malabal sa isla. Friendly pala dito, sir, no? 24 hours. Mukhang kakapiesta lang dito, sir, ah. Kakapista lang, sir. Oo. Ang 1780. Tagalog Bicol, sir. Tagalog Bicol. Oo. Uy, magka-trail pa tayo. Tejada Beach Resort. So, nandito na tayo ngayon sa Tejada Beach Resort, kung saan dito tayo magpapahinga at magre-relax. Alright. Sir, thank you, sir. Isang resort na may malawak na beachfront at mga pine trees na nagbibigay lilom sa harapan nito. At napakaganda at sariwa ang hangin. Muna tayo sa ating accommodation. Hinainan din nila kami ng tanghalian. Libre lunch. Let's go. Matapos makapagpahinga saglit, ay sinamahan naman kami nila Sir Erne para makapunta sa isa sa sikat na lugar dito sa Humalig. Lodi, buti na nagabal tayo. Kasi baka mamaya doon tayo dumiretso. So ayan, dito tayo sa Libuot Beach. Dito sa may dulo ng isla ng Humalig. Saan ito yung una mo makikita pag galing ka ng Polillo Island, kasi makikita mo na agad yung gandang sandbar niya.
So dito nagpa-picture yung mga turista, tumatambay hanggang sunset. And naliligo na rin dyan sa dagat. So punta tayo sa isa pang sunset spot dito sa Humalig. Rides muna ulit tayo. Ayan. Humalig. Bago kami magawi sa aming destinasyon, ay may nadaan kaming bagong gawang poso na gagamitin sa pagpapatayo ng kanilang bahay at malinis na pagkukunan ng tubig sa kanilang pang-araw-araw. At first time ko rin nakakita nito. Pero dito ngayon, hindi na nainom ng mga galing dito. Sa mineral lang. Mineral na din. Okay, malubog na ang araw. May commercial lang tayo, nakakita tayo na nagagawa ng poso. Nadadaanan. Angas. Lubat. Lubat gaming. Right. Siyempre bago natin marating ang isa sa magandang spot, kailangan medyo may thrill muna yung kalsada na nadaanan natin. So dito. Dito tayo sa abandonadong resort. Ayos. Dito na tayo sa dulo ng Humalig, kung saan ito yung abandonadong resort na napuntahan namin gamit yung mga balhabal. May speaker pa, sir, oh. So, ang daming bahay, no? Daming kubo. Dahil walang masyadong turista na gagawin dito, ay makikitang walang bakas na mga paa sa buhangin at napakalinis nito. Kaya sinulot ko ang paglalakad sa tabing dagat para marating ang dulong bahagi ng isla ng Humalig. Mas kitang-kita nyo sa likod ko yung kapak ko. Yan yung trace ko. Ganda sa Humalig. Yan, oh. Ubo na yung ano. Grabe. Pino-pino yung buhangin. Mas wala ang katao-tao. Ako lang yung tao dito sa dulong bahagi ng Humalig. So salamat sa kaibigan natin kay Por at kay Annabel na nadala tayo dito. Grabe, ang ganda ng Humalig. Grabe yung sunset. Napaka the best. So next time, alam ko na, dadaling ko na naman yung pamilya ko dito. At ipaparanas ko sa kanila yung mga ganitong lugar na napaka-fresh pa at hindi pa ganun kadami establishment, hindi polluted, pero solve na solve yung ganda ng isla. So masasabi ko mas maganda siya sa mga kinukumparang isla sa kanya like Batanes, Boracay, Siargao. Lahat naman ng isla iba-iba't ibang karakter, kaya siguro i-appreciate natin kung ano yung meron ng ganda ng Humalig. So tara sa Humalig! Lapit lang, Por. Por, para akong naglakad. Para akong naglakad sa buwan. Yung mga steps mo doon, Por, ikaw yung unang naglakad doon, Por. Oo, Por. Unang tao nakatapak sa Humalig. Salibungot. Salibungot. Salibungot Beach yan. Sa amin, Oo.
Sa amin, yung bungot, Oh. balbas. Ah, Ewan ko lang kung anong meaning ng salibungot dito. kasi ano to eh, halong Bicolano. Tsaka Tagalog. Tagalog, oh. Ganda. Ganda po, mahirap lang maglakad po. Para akong namundok. Kaya nga. Pero okay din kasi habang hinihingal ka, Yan. yung nalalangat mo, sariwang hangin galing sa dagat. Yung? Therapy. Oo. Nanggaling na kay Sep TV4. Oo. Kay Sep TV4. Yun know, yung bago niya pangalan Por sa channel ko, Por. Ato, pinana o hinuli lang din yan? Langoy-langoy po sa gabi. Tapos, ate, thank you po ha. Apa, Thank you so much po. mamaya na lang po ulit. Aba, thank you po. Okay po, Thank you sir. po. Ito yung pinaka-highlight, oh. Mami, ako nang bahala dito. So, ayan yung dinner namin dito sa Tejada Beach Resort, dito sa Jumalig. Humalig pala. Meron tayong lobster. Tapos, unicorn fish, chop suey, and kanin tsaka saging. The best. Yun, isang magandang umaga. Ito yung kwarto ko. Medyo madumi na dahil nalagay na yung mga kalat ko dyan. May aircon naman. And ang bubungan sa isa umaga, itong magandang kaninang dagat at beach. Yan, ito yung kwarto ko, Matoy. So, mag-iikot pa tayo ngayon dito sa Humalig Island. Nakasama natin Sir Bernie. Sir Chris! See you sa Cavite. Oh, sobrang lawak ng parang. Grabe. So, the best talaga magmotor dito. Mas ramdam talaga na yung local vibes pag nakamotor ka dito. Grabe. Dinadaanan natin ay tinatawag nilang New Zealand ng Humalig. Bukod sa malaparaisong ganda ng New Zealand, ay makikita mo na sobrang daming baka dito sa lugar na to. Kasi ito isang malaking parang na dito kumakain yung mga baka. Papasok na tayo sa Kaunawayan Beach kung saan ay nasa barangay 4 to. Dito sa pinakadulong isla o tinatawag nila sir na pinakahuling barangay. So yung Humalig nga pala ay halong Quezon at Bicolano. Dahil mostly lahat ng tao dito ay galing doon sa Camarines Norte, Albay, Legazpi, yung mga yan. Kaya yung halos yung punto nila dito ay parang pamilyar ako sa punto nila. Ito na yung mga puno ng nyog. Yan, ang ganda dito, puro puno ng nyog. Oh, so may entrance dito na 50 pesos. Yan. Right. Dito tayo sa Kaunawayan Beach.
At dito na tayo sa Kanawayan Beach kung saan makikita niyo yung rifle sands ng isla ng Humalig. Ito yung isa sa pinaka-tourist attraction dahil sa umaalon na mga buhangin. Yan o. Gawa to ng, ng ilog na pag nagsasalubong yung dagat tsaka yung ilog, tapos naglo-low tide, nagiging ganito yung itsura ng rifle ng sand. Grabe, napakaganda. Diba? So next time, dadalhin natin dito yung ating pamilya. Pero tapos may mga isla doon na pwedeng puntahan, no? Tapos yan, yung mga turista umaakit dyan sa mga bato. Yan. Napakaganda. Grabe to. Para talaga siyang alon. Alon na buhangin. The best. Patikim pa lang to. Dahil una pa lang to sa ating biyahe. Hanap pa tayo ng mga gandang spot dito sa Humalig. Napakaganda. Una pa lang to. Umaga pa lang. Pero ganito na yung makikita mo agad. Tapos ganito. Parang umaalon yung mga buhangin. Grabe. The best. Tsaka iba talaga yung yung alon ng buhangin nyo. Pag ganyan talaga, oh. Lupit. Parang dito nagagaling yung tubig. Ano ba yan? Chuari? Estuary. Estuary. Yan. Alam mo ba anong meaning ng estuary? Ano meaning ng estuary? Estuary meaning yun po yung ilog o yun, parte ng ilog tsaka dagat Na nagtatagpo. na nagtatagpo at yung level ng tubig nakadepende sa level ng dagat. Kung halimbawang high tide, papasok yung tubig. Yung halimbawang low tide, palabas yung tubig. Kaya estuary. Kaya lumalabas yan. Saka yung tubig na nagtatagpo, tubig tabang tsaka Tubig alat. Tawag naman doon, brackish water. So yan, nalaman nyo na po. Totoong safety, hindi nag-explain. Meaning ba sa inyo yung Humalig? Meron po. Ano pong ibig sabihin ng Humalig? Humalig comes from the word kiss. Kiss, na yung halik. Halik. Saan galing po yun? Ayon sa alamat, may isang dato sa isla na may magandang anak na dalaga at isang binata mula sa karatig na isla ang humiling na pakasalan nito. Hindi pumayag ang dato maliban na lamang kung malilibot ng binata ang buong isla sa loob ng isang araw at makahuli ng tig-3 isda sa bawat lawa. Nabigo ang binata at sa huli humiling na lamang ng halik mula sa prinsesa bilang gantimpala at nang ito'y ibinigay, sumigaw ang mga tao ng humalik. Mula sa salitang ito, nagmula ang pangalan ng isla na kinalaunan ay naging Humalig. Yun, no? So sa mga magpupunta dito sa Humalig, make sure to visit. Tsaka tingnan nyo rin yung weather unang-una dahil medyo malayo yung papunta dito. Mga ilang oras po yung biyahe papunta dito galing dun sa Real Quezon. From Real Quezon to Humalig, pinakamabilis na yung 4 hours to 5 hours. Pero pag yung may mga alon na yung medyo hindi maganda ang panahon, umaabot siya ng 5 to 6 hours. Ano po yung the best month na pwede tayong pumunta dito sa Humalig? The best month po na pwedeng pumunta dito sa Humalig is summer. So yan, punta na tayo sa next spot. Thank you, Ma'am Jessica. Thank you din po. So palis na ulit tayo, punta na tayo doon sa susunod nating destinasyon. Okay, dito na magsisimula yung daan natin naman papunta doon sa Little Boracay dito sa may Humalig. Kung saan, ito yung mga isa sa tinatawag nilang Pamana Beach Resort. Okay, ganda. Mabilis lang pala, wala pa sigurong 1 minuto. Nandito na tayo sa agad, sa Pamana Beach Resort. Yeah. Ito na yung entrance, papuntang Pamana. May entrance fee lang dito na 50 pesos per head. At makikita mo na yung pinakamagandang white sand dito sa Humalig. Grabe. Dami na coconut tree. The best. So ayun, lakit tayo dito sa isa sa Mala Siargao vibes ng
Grabe. Taas. Woo! Woohoo! The best. Oh? Yay! Let's go, Siargao, tsaka El Nido. Grabe. Baba tayo. Wap, yeah. Wap, yeah. The best. Tapos meron dito, duyan. Pang Boracay naman. Alright, let's go to Little Batanes ng Humalig. Ito yung daan sa papuntang Little Batanes. No? Ang ganda. Ganda. Mahirap nga na siguro dito dumaan pag maputik, no? Nagtuturo din dito, sir, no? Ah, grabe, dagat na dito sa kabila. So, grabe yun. Wow. Ay, wow. Little Batanes na. Ay. Grabe, maganda nga dito. Parang cove nga siya, no? Dito tayo ngayon sa Little Batanes ng Humalig. Grabe. Oh, may buwan pa doon sa taas. Tapos parang cove siya dito sa gilid. Ayan, oh. Napakaganda. The best. Dito sa taas ay merong trail pataas dito sa papunta dito sa viewpoint nila. Alright. Wow! Grabe, kita may Pacific Ocean. Wow! Tingnan nyo naman, oh. The best, oh. Kitang-kita. Kitang-kita sa camera. Lalo pag tumayo ka dito. Grabe. Ang ganda. Grabe. Ang ganda. The best. Lalo yung viewpoint dito. May cove dito na ito yung Malabatanes talaga nila na vibes. Buti hindi ako masyadong nainitan. Bukod sa nakasombrero ko, naka-shades, and syempre suot natin yung custom briefs na hindi ka mainitan at para ka na nakasando. Dahil sa magandang features ng custom briefs na pumapasok yung air cool na hangin. The best. Grabe, ganda dito. Malabatanes. So, check pa natin dito. Kung may makikita pa tayo. Malabatanes dyan sa kabila, yung nakita natin. Tapos may pahingahan din dito na kubo, just in case na sobrang litit talaga. Ay, wow. Ay, shit. Tingnan nyo to. Oh, para naman tayo nasa San Vicente, Palawan. Napakahaba ng white sand. And then, napaka-blue ng dagat. The best! Oo nga, nalubog yung paa mo sa buhangin. Golden sands talaga. Pansin mo mahirap maglakad.
Okay, tapos na tayo dito sa Golden Bay Sands, kung saan talagang parang mga pellet yung buhangin. So yan, papunta tayo ngayon sa mangrove, kung saan may dadaan naman tayong trail. Ayan o. Hindi mo mapasok ng mga 4 wheels tong mga magandang spot dito sa Humalig. Talagang kailangan mo magrenta ng habal-habal. Okay, dito tayo sa mangrove. Sabi, may ganito pala dito. Ito yung piapi tree. Ito yung pinakamatandang tree dito sa mangrove forest. Alright, let's go! So ayan, nakita nyo yung walang forever na tree. Minsan naging sikat siya sa mga turista dahil nilagyan siya ng tag sa Google Map na mataas ang rating at padaming pupuntang turista. So punta naman tayo ngayon sa susunod nating spot. Ano yung susunod na pupunta lang, sir? Bayan po na Humalig. Bayan ng Humalig. Ito na yung maliit na munisipyo ng Humalig. Kararating lang natin dito sa Biguangan Marsh na malapit lang doon sa bayan ng Humalig. Grabe dito, nakikita mo. Nagsasalubong na yung mga tubig alat at tubig tabang dito papasok dito sa Biguangan Marsh. Ayan o. Kaya kung maririnig nyo dito, ang lakas na ng pasok ng dagat dahil gawa ng nag-high tide na doon. Yung po pasok dito sa Biguangan Marsh. Uy, ang linaw. So ayun, doon tayo galing kanina sa may tulay. So dito tayo ngayon sa baba ng tulay, kung saan dito sila naliligo sa ilog. Sobrang linis niya, grabe. Tingin ko isa to sa pinakamalinis na marsh sa buong Pilipinas, kasi inahalagaan siya ng LGU. And then makikita talaga dito sa drone shot natin na sobrang linaw ng ilalim niya. Tapos na tayo dito sa Biguangan Marsh, kung saan yung pinakamalinis na lake or sabihin natin ilog. Ito talaga yung daan. So tingnan natin, so baba tayo. Okay. Aray ko. Wow, ang ganda. Sir Rene, thank you po. Thank you so much po.
Kita tayo sir soon. Sir, maraming salamat po sir. Bukas po ulit. Sir, thank you po. Thank you. Opo, thank you po. Sir, thank you po. Kikita kayo tayo sa YouTube. Salamat nga pala sa mga tour guide, sa mga staff at LGU ng Humalig at sa kaibigan ko na si Chef tsaka si Annabelle. So, kita ulit tayo sa susunod na video. Grabe mami, sobrang alon. Nakakahilo. Nahilo na kami. Sobrang alon. Kaya susunod na biyahe, sama ka na. Para may lobster ka pa.